Tahimik ang hapon ng Sabado. Ang dagat ay kumakanta ng sariling awit habang ang mga alon ay banayad na bumabalot sa dalampasigan. Kasama ko si Marco, ang matalik kong kaibigan, sa aming pangkaraniwang lakad sa tabing dagat. Palaging ganito ang aming ginagawa tuwing Sabado. Ito'y naging bahagi na ng aming pagkakaibigan. Isang tradisyon na hindi namin pinapalampas. Habang naglalakad kami, isang matandang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno ng niyog ang umagaw ng aming pansin. Mukhang may hinahanap siya sa kanyang lumang mapa. Si Marco, na palaging puno ng kuryosidad, ang unang nagtanong, "Ano po ang hinahanap ninyo?" Nagangat ng tingin ng matanda. Ang kanyang mga mata ay tila may lihim na nais ipahayag. "Hinahanap ko ang nawawalang bayan," sagot niya. Ang kanyang boses ay tila may halong lungkot at pag-asa. Nagkatinginan kami ni Marco. "Nawawalang bayan?" Bulong ko puno ng pagtataka. Ibinaba ng matanda ang mapa at ngumiti ng bahagya. "Oo, isang bayan na sinasabi ng mga alingawngaw na lumubog sa ilalim ng dagat. Ang mga kwento ay nagsasabing may mga nilalang na nagbabantay dito, mga nilalang na hindi mo pa nakikita." Biglang nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Ang ideya ng isang nawawalang bayan sa ilalim ng dagat ay parehong kamangha-mangha at nakakatakot. Palaging naging mahilig si Marco sa mga ganitong klasing misteryo. "Pwede ba naming makita ang mapa?" Tanong niya, puno ng kagustuhang malaman pa ang higit. Ngumiti ang matanda at inabot ang mapa kay Marco. Sa unang tingin, mukhang pangkaraniwang mapa lang ito ng dalampasigan. Ngunit nang tumingin kami ng mas maigi, may mga marka ito, mga palatandaan na tila may mga direksyon patungo sa isang lugar na hindi namin alam. Kung nais niyong tuklasin ang misteryo ng bayan, sundan niyo ang mga marka, payo ng matanda. Ngunit mag-ingat kayo, hindi lahat ng misteryo ay dapat tuklasin. Ang mga huling salitang iyon ay tila bumalot ng kaba sa akin. Ngunit si Marco, palaging puno ng pag-aasa, ay tila hindi natitinag. "Ano sa tingin mo, tuklasin natin?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananabik. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin ang naghahangad na malaman ang katotohanan. "Sige," sagot ko, pilit na hinahanap ang tapang. "Pero mag-iingat tayo, ayokong mapahamak." Naglakad kami patungo sa direksyon na itinuro ng mapa. Ang araw ay nag-uumpisang magtakip silim, ang kalangitan ay nagiging kulay, kahel at pula, isang senyales na ang gabi ay paparating. Ang mga marka sa mapa ay tila nagdadala sa amin sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Habang lumalalim ang gabi, ang mga alon ay nagiging mas malakas, ang dagat ay tila nag-uusap, nagbibigay babala, ngunit hindi kami tumigil. Ang kagustuhan namin na malaman ang kwento ng nawawalang bayan ay mas malakas kaysa sa takot na nararamdaman ko. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, may narinig kaming kakaibang tunog, tunog na hindi namin maipaliwanag. Parang nagmumula ito sa ilalim ng dagat, isang pagbulong na tila may nais iparating. Nagtigil kami. "Narinig mo ba iyon?" Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango ako, ang puso ko ay bumilis ang tibok. "Oo, parang may tumatawag." Biglang lumakas ang hangin, ang mga alon ay bumaliktad at ang dagat ay tila nagbago ng anyo, isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa harap namin may isang liwanag na unti-unting lumilitaw mula sa ilalim ng dagat, isang bagay na nagbigay ng kaba at pananabik sa aming dalawa. Ang tubig ay tila nagsasalita, bumubulong sa amin ng mga lihim na hindi namin lubos na maunawaan. Ako si Miguel at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Clara. Pareho kaming 16 na taong gulang, puno ng kuryosidad at pagnanasa para sa mga misteryo ng mundo. Sa aming huling paglalakbay sa tabing dagat, nakarinig kami ng kakaibang kwento mula sa isang matandang mangingisda
tungkol sa isang nawawalang bayan sa ilalim ng dagat. Ang bayan ng Alonora, wika ng matanda, ay matatagpuan sa ilalim ng dagat, sakop ng mga alon at lihim ng panahon. Sinasabing ang mga naninirahan doon ay hindi karaniwang tao kundi mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo. Simula noon, hindi kami mapakali. Ang kuwento ay parang isang pangitain na hindi maalis sa aming isipan. Kaya't napagpasyahan naming bumalik sa parehong dalampasigan upang tuklasin ang katotohanan. Ang araw ay matindi, ngunit ang hangin ay malamig. May dala itong kakaibang pakiramdam na tila may nagmamasid sa amin mula sa malayo. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Tanong ni Clara habang iniinspeksyon ang dala naming gamit. Mga pang-snorkel, isang lumang mapa at ilang pagkain. Oo, kailangan nating malaman kung totoo ang kwento. Tugon ko, puno ng determinasyon. Kung hindi natin susubukan, paano natin malalaman? Lumangoy kami patungo sa lugar na tinukoy ng matandang mangingisda. Sa ilalim ng dagat, ang mundo ay tila nagbago. Ang liwanag mula sa araw ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Lumilikha ng mga anino na parang mga maliliit na nilalang na naglalaro. Patuloy kaming lumangoy hanggang sa maramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Biglang may naramdaman akong paggalaw ng alon, isang uri ng pagyanig na nagmula sa ilalim. Nakita ko si Clara na nakatingin sa akin. Ang kaniyang mga mata ay puno ng kuryosidad at bahagyang takot. Nilapitan ko siya at sa pamamagitan ng galaw ng aking kamay, sinanyasan ko siyang magpatuloy. Sa gitna ng aming paglalakbay, natuklasan namin ang isang sinaunang arko na gawa sa bato, puno ng mga ukit na tila mga simbolo mula sa ibang mundo. Ang mga ukit ay parang nagkukwento. Mga nilalang, mga pagdiriwang at mga alon na bumabalot sa bayan. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng mga ito? Tanong ni Clara habang sinisiyasat ang mga simbolo. Parang bahagi ito ng kwento ng Alonora, sagot ko. Tila sinasabi nito ang tungkol sa isang sumpa. Sa aming pagsusuri, biglang may sumiklab na liwanag mula sa gitna ng arko. Ang tubig sa paligid ay nagsimulang umikot at kami ay parang hinihigop papunta sa gitna ng liwanag. Hindi kami makagalaw, parang may pumipigil sa amin sa pag-alis. Nang magising kami ay nasa isang lugar na hindi ko pa kailanman nakita. Isang bayan sa ilalim ng dagat na puno ng mga magaganda at makukulay na coral. Ang mga bahay ay gawa sa sand at ang mga tao ay may mga palikpik at mga buntot na parang sa isda. Sila'y naglalakad sa paligid na parang kami ay hindi kakaiba. Miguel, tingnan mo, sigaw ni Clara. Ito ang Alonora. Hindi kami makapaniwala. Ang mga kuwento ay totoo at narito kami sa gitna ng bayan na nawawala sa mga alamat. Sa aming paglalakad, nakilala namin si Talia, isang batang babae na may mahabang buhok na tila alon. Siya ang nagpakilala sa amin sa ibang bahagi ng bayan at nagkuwento tungkol sa kanilang buhay sa ilalim ng dagat. Ang sumpa ay nagsimula noong matagal ng panahon, paliwanag ni Talia. Isang makapangyarihang nilalang ang nagdala sa amin dito upang iligtas mula sa pagkalimot. Ngunit sa bawat taon, kailangan naming maghanap ng mga tao mula sa ibabaw upang mapanatili ang aming mundo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng lungkot habang sinasabi ito. At ngayon, kayo ang napili. Nagsimula kaming magtanong, ngunit biglang nagbago ang paligid. Ang mga tao ay nagsimulang kumilos ng mabilis at ang tubig ay bumalot sa amin ng mas mahigpit. Miguel, ano ang nangyayari? Tanong ni Clara habang nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kaniyang puso. Sa likod ng mga koral, isang anino ang lumitaw, isang nilalang, na hindi ko pa nakita. Malaki, may pakpak ng isang lumba-lumba at mga mata na tila naglalagablab sa galit. Kailangan niyong umalis, bulong nito, ngunit ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bayan. Sa takot, kami ay nagpasiya na tumakbo, hinahanap ang daan pabalik sa arko.
Ngunit sa bawat hakbang, ang tubig ay lumalalim at ang liwanag ay nagiging mas mahirap abutin. Sa huli, kami ay huminto, hinihingal at nababalot ng takot. Clara, hindi ko alam kung paano tayo makakalabas, sabi ko habang ang anino ay papalapit sa amin. Ngunit bago pa kami tuluyang lamunin ng takot, naramdaman ko ang isang pamilyar na paghawak sa aking kamay. Si Clara, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay ngumiti. Miguel, kaya natin ito, magkasama. Sa mga sandaling iyon, ang arko ay muling nagliwanag at ang tubig ay nagsimulang umikot. Ngunit sa halip na takot, ang naramdaman ko ay pag-asa. Muli kaming hinihigop, ngunit sa pagkakataong ito, may nararamdaman akong kakaibang katiyakan. At sa isang iglap, kami muling nagising, nasa ibabaw na ng tubig. Ang mga alon ay tahimik at ang liwanag ng araw ay muling sumasayaw sa paligid namin. Ngunit sa aming pag-uwi, naramdaman ko ang kakaibang bagay sa aking bulsa. Isang maliit na koral na hugis puso. Tila ito'y alaala ng aming paglalakbay, isang paalala na ang mga misteryo ng mundo ay hindi laging tulad ng inaakala. Clara, tingnan mo ito, sabi ko, ipinapakita sa kaniya ang koral. Ngunit bago pa siya makasagot, napansin namin ang kakaibang mga anino sa ilalim ng tubig, tila mga mata na nagmamasid. Ang kwento ng Alonora ay hindi pa tapos at ang misteryo ay tila nagsisimula pa lamang. Ako si Lila, isa sa mga kabataan na nakarinig ng kwento tungkol sa nawawalang bayan sa ilalim ng dagat. Kasama ko si Ben, ang aking matalik na kaibigan, sa pakikipagsapalaran na ito. Hindi namin akalain na ang simpleng kwento na narinig namin mula sa aming guro sa kasaysayan ay magdadala sa amin sa mismong pampang kung saan sinasabing lumubog ang bayan. Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong araw habang nakaupo kami sa silid-aralan. Lahat kami ay nakikinig sa kwento ng aming guro tungkol sa mga sinaunang alamat. Ngunit ang kwento tungkol sa bayan ng alon ng pag-asa ang pumukaw sa aming interes. Sinasabing ito ay isang bayan na yumabong dahil sa kanilang matalino at mapayapang pamumuhay. Subalit, isang gabi, nawala ito sa ilalim ng dagat nang walang bakas. Maraming nagsasabi na ito ay dahil sa isang sumpa, habang ang iba naman ay naniniwala na ito'y bahagi ng likas na kalikasan. Pagkatapos ng klase, nagpasya kaming mag-usisa tungkol sa alamat. Nagpunta kami sa lokal na aklatan at nagsimulang maghanap ng anumang tala tungkol sa bayan. Sa aming pagsasaliksik, natuklasan namin ang isang lumang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng alon ng pag-asa bago ito mawala. Ben, tingnan mo ito, sabi ko, sabay turo sa mapa. Kung tama ang lokasyon na ito, nasa kabilang pampang lang ito ng bayan natin. Agad naming napagpasyahan na puntahan ang lugar kinabukasan. Hindi kami mapakali sa gabing iyon, puno ng kuryosidad kung ano ang aming matutuklasan. Kinabukasan, maagang-maaga kaming nagsimula sa aming paglalakbay. Ang hangin ay malamig at ang dagat ay tila kalmado. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga tanong. Paano kaya nawala ang buong bayan? Totoo kaya ang sumpa? At higit sa lahat, ano ang mangyayari kapag natagpuan namin ito? Pagdating namin sa pampang, nakita namin ang isang lumang bato na may mga ukit. Parang pahiwatig ito ng isang bagay na higit pa sa isang simpleng alamat. Sa likod ng bato may daan pababa patungo sa tubig. Kahit bahagyang natatakot, nagpasya kaming sundan ito. Habang papalapit kami sa tubig, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Ang dagat ay tila may sariling buhay, umaawit ng sinaunang himig. Sa bawat hakbang namin pababa, parang lumalalim ang koneksyon namin sa lugar. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may tumatawag sa amin mula sa ilalim. Sa aming pag-abot sa tubig, nakita namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa ilalim ng malinaw na tubig, lumitaw ang mga guho ng sinaunang bayan. Ang mga estruktura ay tila buo pa, kahit na balot ng koral at mga lamang dagat.
Sa pagkakita nito, lalo kaming nag-usisa. Paano nanatili itong buo sa ilalim ng dagat? Ben, hindi ko ito makapaniwala, sabi ko habang nakatitig sa mga guho. Parang ang bayan ay nag-aantay na muli itong matuklasan. Habang sinisiyasat namin ang paligid, narinig namin ang isang tunog mula sa likod ng isa sa mga guho. Parang may kumakaluskos. Nagkatinginan kami ni Ben at alam kong pareho kaming nakaramdam ng takot at pananabik. Lila, tingnan mo doon, bulong ni Ben, sabay turo sa isang madilim na sulok. May gumagalaw. Dahan-dahan kaming lumapit sa tunog at hindi namin inaasahan ang aming nakita. May isang anino na tila bumangon mula sa mga guho. Ang hugis nito ay hindi maipaliwanag, ngunit ang presensya nito ay sobrang lakas. Sino kayo? Tanong ng anino. Ang boses nito ay tila hangin na dumadaan sa ilalim ng dagat. Bakit kayo narito? Hindi namin alam kung paano sasagot. Ang takot at hiwaga ay bumalot sa amin. Ngunit bago pa kami makapag-isip, ang anino ay nagsimulang magsalita muli. Ang bayan ng Alon ng Pag-asa ay hindi nawala dahil sa sumpa, sabi nito, kundi dahil sa pagnanasa ng tao sa kapangyarihan. Ngayon, kayo ang bagong pag-asa na magbabalik ng liwanag sa aming kwento. Nagkatinginan kami ni Ben, puno ng mga tanong. Ano ang ibig sabihin ng anino? Paano kami magiging pag-asa ng kanilang kwento? Sa gitna ng aming pagdududa, naramdaman namin ang dagat na biglang bumalot sa amin, hinahatak kami sa mas malalim na bahagi. At sa isang iglap, ang lahat ay nagdilim. Ang aming mundo ay nagbago, tila kami nasa ibang dimensyon. Ano ang mangyayari sa amin dito? Ano ang sikreto ng bayan sa ilalim ng dagat? Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko aakalain na ang karaniwang hapon namin ni Lila sa tabing dagat ay magiging simula ng isang kakaibang pakikipagsapalaran. Palagi kaming magkasama sa lugar na iyon, tahimik na nagmamasid sa dagat habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kalangitan. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang bumabalot sa hangin. Isang misteryosong enerhiya na tila umaawit sa aming pandinig. Si Lila ang unang nakapansin. Naririnig mo ba iyon, Mira? Tanong niya sabay lingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at kaba. Tumango ako, bagamat hindi ko lubos na maipaliwanag kung ano ang naririnig. Isang uri ng awit, malamyos ngunit may halong lungkot na tila nanggagaling sa ilalim ng dagat. Napatingin kami sa isa't isa, alam naming hindi ito pangkaraniwang tunog ng alon. Bawat nota ay tila pumupukaw sa aming mga puso, parang may kwento itong nais ipahayag. Sa kabila ng takot, hindi namin napigilan ang aming mga sarili na sundan ang awit. Ang mga hakbang namin ay dahan-dahan, puno ng pag-aalinlangan ngunit hinahatak ng kakaibang puwersa. Habang papalapit kami sa dagat, ang awit ay lumalakas. Naramdaman namin ang malamig na hangin na humahaplos sa aming balat kasabay ng paglalim ng tubig sa aming mga paa. Sa bawat hakbang, ang misteryo ng awit ay nagiging mas malinaw. Ito ay kwento ng isang nawawalang bayan, isang bayan sa ilalim ng dagat na matagal nang nakalimutan ng mundo. Narinig ko na ang kwentong ito, bulong ni Lila, ang kanyang boses ay halos tinatangay ng hangin. Sabi nila, may isang bayan sa ilalim ng dagat na nawala dahil sa isang malagim na sumpa. Ang awit na ito ang tanging natitirang alaala nila. Hindi ako makapaniwala. Paano naging totoo ang mga kwentong dati naririnig lamang namin mula sa mga matatanda. Ngunit habang nakikinig sa awit, ang kwento ay tila nagiging bahagi na ng aming realidad. Sa gitna ng pagkalito, nagdesisyon kaming sumisid sa tubig. Sa bawat hakbang, ang aming takot ay napalitan ng determinasyon. Kailangan naming malaman ang katotohanan. Sa ilalim ng dagat, ang mundo ay tila nagbago. Ang ilaw mula sa araw ay nagmistulang mga sinag na sumisilip sa mga alon at ang awit ay naging mas maliwanag, mas malinaw.
Ang mga tunog ay tila nagiging mga imahe, nagpapakita ng mga anino ng mga tao, mga tahanan, at mga kalye ng isang bayan na dati puno ng buhay. Habang lumalangoy kami, may mga isda na nagmumukhang naglalakbay sa aming paligid, tila mga gabay sa aming paglalakbay. Lumalim kami ng lumalim hanggang sa narating namin ang isang lugar na hindi namin inaasahan. Isang bahura na may mga guho ng mga istruktura, mga piraso ng nakaraan na sumasalamin sa mga kwento ng bayan. Nagpahinga kami sa isang bato, kapwa humihingal at naguguluhan sa aming nasaksihan. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng lugar sa ilalim ng dagat? Sa aming pag-iisip, may narinig kaming ibang tunog. Hindi na ito ang malamyos na awit, kundi isang boses. Isang boses na tila nagmumula sa dilim, palapit ng palapit. Mira, Lila, tawag ng boses, na para bang kilala kami. Hindi ito boses ng tao, kundi isang bagay na mas malalim, mas matanda. Nagkatinginan kami ni Lila, ang aming mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Sino ang tumatawag sa amin? Bakit kilala nila ang aming mga pangalan? Sa kabila ng aming takot, may bahagi sa amin na nagtulak na manatili. Alam naming hindi kami makakaalis hanggat hindi namin nalalaman ang buong kwento. Ang boses ay nagpatuloy, puno ng lungkot at pag-asa. Kayo ang aming huling pag-asa. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad. Isang pakikipagsapalaran na mas malalim kaysa sa aming inaakala. Isang misyon na hindi lamang tungkol sa mga kwento, kundi sa kaligtasan ng isang bayan na matagal nang nawala. Bago kami makapag-isip ng susunod na gagawin, isang liwanag ang biglang sumiklab mula sa dilim. Ang liwanag ay nagpakita ng isang daan, isang landas na tila nag-aanyaya sa amin. Pero sa dulo ng daan may isang anino na hindi namin inaasahan. Ang anino ng isang tao na matagal na naming hindi nakita. Mira, Lila, ulit ng boses, mas malinaw kaysa dati. Nasa sa inyo ang kapangyarihan. Sa kabila ng liwanag, ang misteryo ay mas lumalim. Sino ang anino sa dulo ng daan? At paano namin mapapanatili ang kapangyarihan na sinasabi ng boses? Sa pag-alis namin sa ilalim ng dagat, alam naming hindi ito ang katapusan. Sa halip, ito ang simula ng isang kwento na mas malalim kaysa sa dagat na aming tinahak. Sa aming pag-ahon, hindi na kami lamang magkaibigan na nakakarinig ng kwento. Kami na ang bahagi ng kwento. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa aming isipan, ano ang susunod na kabanata ng kwento ng nawawalang bayan sa ilalim ng dagat? Ako si Elena at kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Luis. Sa aming murang edad, hindi namin inakala na mapapabilang kami sa isang misteryosong kwento ng isang nawawalang bayan sa ilalim ng dagat. Simula nang marinig namin ang kwentong ito mula sa isang matandang mangingisda, hindi kami mapakali. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim at takot habang ikinukwento niya ang tungkol sa bayang iyon na naglaho na parang bula, at ang mga kaluluwa ng mga naninirahan doon ay patuloy na naglalakbay sa ilalim ng dagat, naghahanap ng kaligtasan o kahit paano'y kapayapaan. Nagsimula ang lahat sa isang gabing tahimik habang nakaupo kami sa tabing dagat, pinagmamasdan ang alon na tila may sariling kumpas. Palagi kaming naaakit sa dagat, sa kanyang misteryo at sa mga kwento ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Subalit sa gabing iyon, may kakaibang hatid ang hangin, parang may tawag mula sa kailaliman ng dagat. Elena, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Luis, habang ang mga mata niya'y hindi maalis sa kadiliman ng tubig. Oo, Luis, parang may bumubulong sa hangin. Ngunit hindi ko maintindihan, sagot ko, habang nagtataka sa nararamdaman kong kilabot. Nagdesisyon kaming sundan ang tawag na iyon, kahit pa alam naming delikado at walang kasiguraduhan ang aming gagawin. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay nakatago sa likod ng mga ulap, nagsimula ang aming paglalakbay.
Nilusong namin ang malamig na tubig ng dagat. Tanga ng pag-asang matutuklasan ang misteryo ng nawawalang bayan. Habang lumalalim kami, nararamdaman ko ang pagbabago sa paligid. Ang karaniwang tunog ng dagat ay napalitan ng isang tila musika, isang awit na pumupuno sa aming mga pandinig. Sa kabila ng dilim, nagsimula kaming makakita ng liwanag na tila umaabot mula sa kailaliman. Akala namin ay imahinasyon lamang ito, ngunit habang palapit kami ng palapit, ang liwanag ay nagiging maliwanag, sumasayaw sa ilalim ng tubig. Elena, tingnan mo, parang may mga anino sa liwanag. Bulalas ni Luis habang itinuturo ang mga hugis na unti-unting nagkakaroon ng anyo. Sa aming pagtataka, nakita namin ang mga silweta ng mga tao. Hindi namin alam kung ito'y totoong mga tao o mga kaluluwa na nabanggit sa kwento ng mangingisda. Subalit ang kanilang presensya ay hindi maikakaila. Nagsimula silang maglakad, mag-usap, at tila nabubuhay sa kanilang sariling mundo sa ilalim ng dagat. Habang nakatingin kami, isang babae ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa liwanag at ang kanyang nangiti ay puno ng pangako. Maligayang pagdating sa nawawalang bayan, sabi niya, ang kanyang tinig ay parang alingaw-ngaw ng dagat. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita at naririnig. Sa kabila ng takot, naramdaman namin ang kakaibang kapayapaan. Ang bayan sa ilalim ng dagat ay tila isang paraiso, ngunit alam namin na may mga lihim itong itinatago. Elena, kailangan nating malaman ang dahilan ng pagkawala ng bayan, sabi ni Luis, puno ng determinasyon. Sumang-ayon ako, ngunit alam kong ang aming pakikipagsapalaran ay hindi magiging madali. Sa bawat hakbang namin, tila may mga mata na nakamasid. Ang bawat sulok ng bayan ay puno ng misteryo, bawat pader ay may kwento, at bawat tao ay may lihim na itinatago. Hanggang sa isang araw, natagpuan namin ang isang lumang aklatan. Sa loob nito ay ang mga sinaunang aklat na tila naglalaman ng kasaysayan ng bayang ito. Isa-isa naming binuksan ang mga aklat, nagbabaka sakaling may matuklasan kaming sagot. Hanggang sa isang aklat ang umagaw ng aming pansin. Ang pamagat nito ay Ang Huling Araw ng Bayan. Sa paglipat ng mga pahina, unti-unti naming naunawaan ang trahedya. Ang bayan ay naglaho dahil sa isang sumpa, isang pagtataksil mula sa loob. Ipinagkanulo ng isang tao ang kanyang mga kababayan kapalit ng kapangyarihan. Ang sumpang iyon ang nagtulak sa bayan sa ilalim ng dagat, habang ang mga naninirahan ay hindi na muling nakabalik sa ibabaw. Ngunit sa dulo ng aklat ay may nakasulat na babala. Ang mga nakakaalam ng lihim ay dapat magbayad ng halaga. Ang bayan ay maghihiganti. Biglang lumindol sa paligid at ang liwanag ay nag-iba ng kulay. Nararamdaman namin ang puwersa sa ilalim ng dagat na tila gusto kaming palayasin. Alam namin na oras na para umalis, ngunit ang tanong ay paano. Habang nagmamadali kaming umalis, naramdaman ko ang kamay ni Luis sa akin. Elena, hindi tayo pwedeng basta umalis. Kailangan nating malaman ang buong kwento. Sabi niya, kahit pa ang kanyang tinig ay puno ng takot. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa bayan at sa aking gulat, ang babae na nagbigay sa amin ng nangiti ay nakatayo sa pintuan ng aklatan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kayo ang susunod na pag-asa ng bayan. Bulong niya bago kami tuluyang bumalik sa ibabaw. Ngunit sa pagbalik namin, isang tanong ang bumagabag sa akin. Kami ba ang susunod na magdadala ng sumpa o kami ang magliligtas sa nawawalang bayan? Ako si Carlo at kasama ko si Lira, ang matalik kong kaibigan. Sa simula pa lang ng aming paglalakbay, sa bawat hakbang sa malalambot na buhangin ng baybayin, dama ko na ang kakaibang tibok ng puso ko, na tila ba may hinihintay akong di maipaliwanag. Ang araw ay nagsisimula ng bumaba at ang dagat ay kumikinang sa tila gintong alon. Carlo, narinig mo ba ang sinasabi ni Mang Kaloy? Tanong ni Lira habang tinatanaw ang malawak na dagat. Tungkol sa nawawalang bayan sa ilalim nito?
Isang kakaibang kilabot ang dumaloy sa aking katawan. Oo, sagot ko, pilit na itinatago ang kaba sa tinig ko. Parang alamat lang, pero may bahagi sa akin na gustong maniwala. Matagal na naming naririnig ang kwento mula sa mga matatanda sa aming baryo. Ayon sa alamat, may isang bayan na minsang nasa ilalim ng tubig at sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, ito raw ay umaahon tuwing ika-20 taon. Sinasabing dala nito ang mga lihim at kayamanang hindi kailanman natuklasan. Nararamdaman kong may katotohanan ng kwento, bulong ni Lira, na tila ba binabasa ang nasa isip ko. Gusto kong makita iyon, Carlo. Napabuntong hininga ako. Alam mo bang delikado? Tanong ko, kahit pa alam kong wala nang makapipigil sa aming pagtuklas. Pero kung iyon ang gusto mo, tara, hanapin natin. Sumakay kami sa maliit na bangka ni tatay. Ang alon ay tila mga bulong na nag-aanyayang lumapit pa sa lihim na itinatago nito. Habang lumalayo kami sa pampang, naramdaman ko ang bigat ng pag-aalinlangan at pag-asa sa aming dibdib. Nakakakaba, sabi ni Lira habang nakatingin sa papalubog na araw. Parang may kakaibang enerhiyang bumabalot sa paligid. Tumango ako, ramdam ang parehong enerhiya. Habang lumalapit ang dilim, nagsimulang sumilay ang mga bituin sa langit, nagsilbing gabay sa aming paglalakbay. Tila ba ang mga ito ay mga matang nagmamasid, umaasang matagpuan namin ang lihim ng karagatan. Sa di inaasahang pagkakataon, napansin ko ang kakaibang liwanag sa ilalim ng tubig, isang bahagyang kislap na hindi mula sa anumang bituin. Lira, tingnan mo, sigaw ko habang tinuro ang liwanag. Napangiti siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Nariyan na nga, Carlo, baka ito na ang hinahanap natin. Lumuhod kami sa gilid ng bangka, sabay na sumilip sa malinaw na tubig. Sa ilalim, nakita namin ang mga anino ng mga estrukturang tila ba mga gusali, lumulutang sa ilalim ng alon. Hindi namin maipaliwanag ang aming nararamdaman, isang halo ng takot at kasabikan. Parang isang tunay na syudad, sabi ni Lira, halos pabulong. Ngunit paano natin ito mas mapapalapit? Habang iniisip namin ang susunod na hakbang, biglang umalon ng mas malakas ang dagat, tila ba may nais itong ipahatid. Sa bawat hampas ng alon, tila ba lumilinaw ang mga hugis sa ilalim. Nakita ko ang isang bagay na parang tore, at sa tabi nito, isang liwanag na tila nang hihikayat sa amin na lumapit. Biglang nagiba ang ihip ng hangin, at sa isang iglap, isang malakas na ingay ang aming narinig. Bumalikwas kami, hinahanap ang pinagmulan ng tunog. Sa di kalayuan, isang malaking barko ang papalapit sa amin, tila ba walang tao, ngunit puno ng mga kakaibang ilaw. Carlo, hindi ko gusto ang pakiramdam ko rito, sabi ni Lira habang mariing hinahawakan ng aking braso. Ngunit bago pa kami makakilos, napansin naming unti-unting naglalaho ang barko, tila usok na naglalaho sa loob ng kadiliman. Habang nakatitig kami sa kaganapan, isang anino mula sa dagat ang unti-unting umaahon, kitang-kita ang hulma ng isang matanda. Maligayang pagdating, sabi ng matanda, na tila ba mula sa isang mundo ng panaginip. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Nagkatinginan kami ni Lira, hindi makapaniwala sa aming narinig. Sino kayo? Tanong ko, pilit na pinakakalma ang sarili. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ako ang huling bantay ng nawawalang bayan na ito, at kayo ang may hawak ng susi upang ito'y magbalik. Nanlaki ang mga mata namin ni Lira, puno ng tanong at takot. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Sa anong paraan kami ang susi? Ngunit bago pa namin siya muling matanong, isang alon ang dumaan at sa isang iglap, nawala ang matanda, iniwan kaming puno ng pagkalito at kagustuhang malaman ang buong katotohanan. Habang nakaupo kami sa bangka, tinitingnan ang mahiwagang dagat, alam ko sa puso ko na nagsisimula pa lamang
ang aming pakikipagsapalaran. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa akin, handa na ba kami sa kung anuman ang naghihintay sa amin sa ilalim ng dagat? At sa dilim ng gabi, habang ang mga bituin ay patuloy na kumikislap sa langit, alam kong may bahagi sa akin na hindi na babalik sa dati. Palaging may kakaibang halina ang dagat, lalo na sa amin ni Kay. Mula pa noong bata kami, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwing naririnig ang tunog ng mga alon. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, kami lumaki kung saan ang mga kwento ng nawawalang bayan sa ilalim ng dagat ay tila mga alingawngaw na bumabalik tuwing dapit hapon. Isang umaga, nagpasya kaming tuklasin ang mga lihim ng dagat. Kasama ang aming mga backpack na puno ng kagamitang pang-snorkeling, naglakad kami patungo sa dalampasigan. Sa kabila ng mga babala ng aming mga magulang at ng matatanda sa baryo, mas pinili namin ang pag-usisa kaysa sa takot. Hindi namin napigilan ang sarili mula sa paghangad na marinig ang kwento ng bayan. Ang bayan na sinasabing lumubog dahil sa isang sumpa. Habang naglalakad sa tabing dagat, naaninag namin ang kakaibang sinag ng araw na tila may tinatago sa ilalim ng kanyang liwanag. Nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Kay. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Tumango ako. Parang may humihila sa atin patungo sa dagat. Nagpasiya kaming mag-dive sa malalim na bahagi. Ang tubig ay malamig, ngunit ang kakaibang init mula sa ilalim ay tila nagbibigay ng kabalintunaan. Sa ilalim ng dagat, ang mga korales ay nagkikislapan na parang mga bituin sa kalangitan. At sa gitna ng mga ito, may nakita kaming isang antigong estatwa na may hugis ng isang sirena. Nakangiti sa amin na para bang alam niyang kami ay naghahanap ng kasagutan. Sa tingin mo, ito ba ang una sa mga palatandaan? Tanong ni Kay habang tinatanggal ang kanyang snorkel. Panigurado, hindi ito karaniwan, sagot ko, habang minamasdan ang estatwa. Habang lumalangoy kami palayo, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw ng tubig, parang may gustong magsalita. Nagkaroon ng alingawngaw, hindi sa pandinig kundi sa puso. Isa itong uri ng musika, isang lumang himig na tila nagkukwento ng kalungkutan at pag-asa. Napansin ni Kay ang pagbabago sa aking ekspresyon. Anong naririnig mo? Musika, sagot ko, parang tinig ng mga nawawalang damdamin. Nagpatuloy kami sa paglangoy hanggang sa dulo ng isang malaking bato. Dito kami nagpahinga habang ang alon ay marahang sumasalubong sa amin. Sa ilalim ng dagat, sa gilid ng bato, may nakita kaming isang palapag na pinto na gawa sa kahoy, halos natatakpan na ng mga lumot. Nagkatinginan kami ni Kay, parehong alam ang susunod na gagawin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at isang malakas na agos ng hangin ang lumabas kasama ang isang malalim na boses na tila nagmumula sa kailaliman. Malugod kayong tinatanggap, mga tagapagsalaysay ng bagong kwento. Pagkasabi noon, biglang nawala ang alon at ang dagat ay naging kalmado. Sa likod ng pinto, lumitaw ang isang lumang bayan, puno ng mga bahay na yari sa bato at kahoy na tila nakalutang sa ilalim ng dagat. Ang mga ilaw sa loob ng mga bahay ay kumikislap, nagtataasan ang mga kurtina na parang may sumasalamin na hangin. Imposible, bulong ni Kay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Naglakad kami papasok sa bayan. Ang mga hakbang namin ay tila may sariling ritmo kasabay ng musika na patuloy na tumutugtog. Sa gitna ng bayan may isang lumang tore at sa tuktok nito may isang malaking kristal na nagkikislapan na parang may sariling buhay. Ang kristal na iyon, sabi ni Kay, tila isang puso ng bayan. Bigla kong naramdaman ang pagyanig ng lupa. Ang tore ay nagsimulang umikot, unti-unting bumababa sa ilalim ng dagat, sa gitna ng mga alon. Ang musika ay nagbago, mula sa malungkot na himig patungo sa masiglang awit na parang nagpaalam. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng tanong at takot. Ano ang nangyayari?
Tanong ni Kay, hawak ang aking kamay ng mahigpit. Bago kami tuluyang nilamon ng alon, isang boses ang muling umalingaw-ngaw, mas malakas at mas malinaw. Ang bayan ay babalik, ngunit hindi dito. Kayo ang magiging susi. Nagising kami sa dalampasigan. Ang tubig ay muli ng payapa, ngunit ang aming mga puso ay puno ng mga katanungan. Ang araw ay nasa pinakamataas na bahagi ng langit at sa aming harapan, ang estatwa ng sirena ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may hawak na maliit na kristal, ang parehong kristal mula sa tore. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang bayan na nawawala ay nagbigay sa amin ng bagong layunin. Ngunit ang tanong na naglalaro sa aming isipan, saan kami dadalhin ng kristal? Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, kami ni Eliya ay naglakad patungo sa gilid ng dalampasigan. Ang hangin ay may kaakibat na damdamin ng pagkasabik at takot. Tila ba may kwento ito na naisipasa sa amin. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang halong kaba at pananabik sa aking dibdib. Ang alingawngaw ng mga naunang gabi, ang kwento ng nawawalang bayan sa ilalim ng dagat ay patuloy na bumabalik sa aming isipan. Isang misteryo na tila humihila sa amin palapit, mas malalim, sa kung saan man ito nagtatago. Alam mo, Kai, bulong ni Eliya habang naglalakad kami, parang may kakaibang enerhiya ang lugar na ito. Para bang hindi lang tayo ang narito. Tumango ako, nararamdaman ko rin iyon. Parang may mga matang nakatingin sa amin, mga mata ng nakaraan na nagmamasid sa bawat galaw namin. Mula sa aming likuran, ang dagat ay tila may sariling buhay, ang mga alon ay bumubulong ng mga kwento na kulang pa sa mga detalye. Napagkasunduan naming magtungo sa isang bahagi ng dalampasigan na hindi madalas puntahan ng tao. Dito, ang mga bato ay tila mga bantay na nagpoprotekta sa isang lihim. Sa gitna ng mga bato, may isang maliit na kuweba na natuklasan namin noong mga bata pa kami. Isang lugar na naging saksi sa aming mga laro at pangarap. Ngunit sa gabing ito, ang kuweba ay tila may ibang kuwento na nais ipahayag. Pagkapasok namin sa loob, ang lamig ay agad na bumalot sa amin. Hindi ito lamig na dulot ng hangin, kundi lamig na dulot ng misteryo. Sa loob ng kuweba, may mga lumang inskripsyon sa dingding na matagal na naming napansin, ngunit hindi namin naintindihan. Sa gabing ito, tila may kakaibang liwanag ang mga simbolo, na para bang may mga mata itong nagmamasid sa amin. Eliya, tingnan mo ito, sabi ko habang tinuturo ang isang partikular na simbolo. Parang gumagalaw ito. Lumapit siya sa akin at pareho naming pinagmasdan ng simbolo. Sa aming harapan, tila may alingawngaw ng mga tinig na unti-unting lumilitaw. Ang mga tinig ay mula sa ilalim ng dagat, mga alingawngaw ng isang bayan na matagal nang nawala. Biglang nagbago ang paligid. Ang dingding ng kuweba ay tila naging transparent at sa likod nito, nakita namin ang isang tanawin na hindi namin inaasahan. Isang bayan sa ilalim ng dagat, puno ng liwanag at kulay, tila isang pangarap na nagkatotoo. Ang mga gusali ay kumikislap sa ilalim ng tubig at ang mga tao ay naglalakad na parang normal na araw sa ibabaw ng lupa. Eliya, nakikita mo ba ito? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Tumango siya. Ang mga mata ay puno ng pagkabighani. Ang bayan, ito ang nawawalang bayan. Sa sandaling iyon, isang figura ang lumitaw mula sa loob ng tubig. Isang matandang lalaki na tila pamilyar ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at misteryo. Kayo ang mga pinili, wika niya, ang kanyang tinig ay parang alingawngaw mula sa aming mga pangarap. Ngunit ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Hindi namin alam kung paano siya makakausap, ngunit tila naiintindihan niya kami. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Eliya habang ang kanyang tinig ay puno ng takot at pag-asa. Ngumiti ang lalaki,
ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng kalungkutan. Ang kwento ng nawawalang bayan ay mas malalim kaysa sa iniisip ninyo. Kayo ang susi sa isang lihim na matagal nang nakatago. Sa isang iglap, ang tanawin ay nawala at kami ay bumalik sa loob ng kuweba. Ang mga inskripsyon ay muling naging tahimik, ngunit ang aming isipan ay puno ng mga bagong tanong. Kay, ano ang gagawin natin? Tanong ni Eliya, ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Sa puntong iyon, narinig namin ang isang tunog mula sa labas ng kuweba. Isang tunog na tila alingaw-ngaw ng dagat, ngunit may halong tinig na hindi namin maipaliwanag. Ito ay isang tawag na hindi namin maiiwasan. Hindi ko alam, pero sagot ko habang ang tunog ay unti-unting lumalakas. Kailangan nating sundan ang alingaw-ngaw na ito. Sa gabing iyon, sa ilalim ng sinag ng buwan, kami ay naghanda para sa isang paglalakbay na hindi namin alam kung saan patungo. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang kwento ng nawawalang bayan ay nagsisimula pa lamang at kami ni Eliya ay bahagi nito. Ang aming pagkakaibigan ang magiging gabay sa aming paglalakbay sa misteryo na ito. Ngunit ang tanong na bumabalot sa aming isipan ay hindi maalis. Ano ang tunay na lihim ng bayan sa ilalim ng dagat? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kami ni Lira ay naglalakad sa tabing dagat. Dinig ang banayad na hampas ng alon sa pampang. Hindi pa rin namin malubos maisip ang kwento ni Mang Rodel tungkol sa nawawalang bayan sa ilalim ng dagat. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo habang isinasalaysay ang istoryang ito. Isang lugar na tinalikuran ng mundo, ngunit patuloy na nabubuhay sa ilalim. Hinihintay ang tamang oras na muling bumalik sa ibabaw. Alam mo, Riel, sabi ni Lira habang nakatingin sa malayo, parang nararamdaman ko ang pagtawag ng dagat. Parang may gusto itong iparating sa atin. Sinasalamin ng kanyang tinig ang kakaibang damdaming bumabalot sa aming dalawa. Parang may kakaibang enerhiya sa hangin, tila ba ang dagat mismo ay may lihim na nais ibahagi. Ano kaya kung totoo nga ang kuwento ni Mang Rodel? Tanong ko habang patuloy kaming naglalakad. Kung may nawawalang bayan nga sa ilalim, paano kaya natin ito matutuklasan? Napatingin si Lira sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Baka kailangan natin pakinggan ang dagat, Riel. Baka sa tunog ng mga alon, may mensahe itong dala. Tumigil kami sa tabi ng isang malaking bato, umupo at pinakinggan ang awit ng alon. Sa bawat hampas, tila ba may musika itong hatid, isang melodiya na nagkukwento ng mga nakalipas na panahon, ng mga pangako at pag-asa. Habang nakapikit, biglang may bumalot na malamig na hangin sa paligid namin. Parang may puwersang umagos mula sa dagat, dumaloy sa aming mga katawan at bumalot sa aming mga puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon. Ang dagat ay tila nagkaroon ng tinig, nagsisimulang magkwento. Lira, naririnig mo ba yan? Tanong ko habang ang malamig na hangin ay patuloy na bumabalot sa amin. Parang may sinasabi ang dagat. Tumango si Lira, ang mga mata ay muling bumalik sa dagat. Oh, Riel, parang may tinig na umaawit mula sa ilalim. Parang iniimbitahan tayo. Sa aming pag-uusap, biglang lumitaw ang isang kakaibang liwanag mula sa gitna ng dagat. Hindi ito ang karaniwang liwanag ng buwan, mas maliwanag, mas makulay. Parang isang sinag na nagmumula sa kailaliman, umaabot sa amin. Tumayo si Lira, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasabik. Riel, tingnan mo, ano kaya yan? Napatingin ako sa kanya, alam ko ang nasa isip niya, walang pag-aalinlangan. Kami ay nagpasya, kami ay lalapit sa liwanag na iyon. Parang may kapangyarihang humahatak sa amin, nagsusumamo na tuklasin ang lihim na matagal nang itinago. Habang kami ay papalapit sa tubig, naramdaman ko ang malamig na dagat sa aking mga paa, ngunit sa halip na takot, mas lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob. Parang ang dagat mismo ang nagbigay sa amin ng tiwala at tapang.
Sa aming paglusong, ang liwanag ay lalong naging maliwanag hanggang sa hindi na kami makakita ng kahit ano kundi ang kalinawan nito. Sa isang iglap, kami ay tila nalulubog sa isang mundo ng mga kulay at musika, isang dimensyon na puno ng mga alaala ng nakalipas. Nang bigla, sa gitna ng lahat ng ito, may nakita kaming anino, isang figura na tila ba naglalakad papunta sa amin. Hindi ito tao, ngunit hindi rin ito halimaw. Ang kanyang presensya ay puno ng enerhiya at sa kanyang mga kamay ay tila may hawak na piraso ng mga alaala ng nawawalang bayan. Riel Lira, ang sabi ng figura sa isang tinig na puno ng lambing. Kayo ang pinili ng dagat upang makinig at bumalik. Kayo ang susi sa pagbabalik ng nawawalang bayan. Tumingin kami sa isa't isa, ang aming mga puso ay puno ng tanong at pagkamangha. Ano ang ibig sabihin ng figura? Kami ba ang magiging daan upang makabalik ang bayan? Ngunit bago pa namin masagot ang mga tanong, biglang nagkaroon ng kakaibang puwersa sa paligid. Ang liwanag ay biglang naging madilim, ang musika ay naging katahimikan, at kami ay tila hinigop pabalik sa ibabaw. Sa aming pagbangon mula sa tubig, kami ay bumalik sa tabing dagat. Ang liwanag ay naglaho na, ngunit ang damdamin ay nananatili. Alam namin na sa likod ng katahimikan ng dagat, may lihim itong itinatago, isang misteryo na maghihintay sa tamang panahon upang muling magkwento. At sa sandaling iyon, alam namin na ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Nakatayo kami ni Maya sa gilid ng bangin, ang hangin ay naglalaro sa aming buhok habang pinagmamasdan ang malawak na dagat. Ang aming mga mata ay nakatuon sa kalayuan, tila inaasahan ang pag-usbong ng isang mahiwagang lugar na matagal nang binabalot ng mga alamat, ang nawawalang bayan sa ilalim ng dagat. Simula nang marinig namin ang kwento mula kay Mang Lino, ang matandang mangingisda sa aming barangay, hindi na kami tinigilan ng kuryosidad. Sa ilalim ng dagat na iyan, may bayan na napuno ng yaman at hiwaga. Ani Mang Lino, habang ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa alaala. Ngunit nawala na ito, nilamon ng mga alon at mga lihim ng kalikasan. Simula noon, gabi-gabi kaming nag-uusap ni Maya tungkol sa kung paano namin matutuklasan ang nawawalang bayan. Ang aming imahinasyon ay lumilipad sa iba't ibang teorya, mula sa mga sirena na nagtatago ng mga kayamanan hanggang sa mga mahiwagang pinto na nagbubukas lamang sa ilalim ng tubig. Ang pag-iisip na ito ay nagbibigay sa amin ng lakas na magpatuloy sa aming pagsasaliksik, kahit pa sa kabila ng mga pag-aalinlangan ng mga nakatatanda sa aming barangay. Ngayon, habang nakatayo kami sa gilid ng bangin, hawak ang aming maliit na talaan ng mga teorya at mapa, pakiramdam ko ay malapit na kami sa aming mitiin. Kaya mo bang maramdaman, Maya? Parang may tinatawag sa atin mula sa ilalim. Bulong ko sa kanya, hindi ko alam kung ang excitement o ang hangin ang nagpapanginig sa aking boses. Tumango si Maya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asam. Oo, parang may buhay na naghihintay sa atin doon. Hindi ba't sinabi ni Mang Lino na may mga bulong na naririnig sa gabi? Kahit pa alam naming mapanganib, pinili naming bumaba mula sa bangin at lumusong sa tubig. Ang dagat ay malamig, ang mga alon ay tila mga braso ng isang matandang kaibigan na yumayakap sa amin. Sa ilalim ng tubig, ang lahat ay puno ng katahimikan. Ang mga alon sa itaas ay nagiging tila musika ng kalikasan. Habang lumalangoy kami, unti-unti naming nararamdaman ang kakaibang enerhiya. Ang tubig ay nagiging mas maliwanag at sa di kalayuan may aninong tila gumagalaw. Ang puso ko ay nag-uumpisa ng bumilis at kahit pa ang takot ay nagsisimulang umusbong sa aking dibdib, hindi ko pinapayagan ang sarili kong umatras. Maya, tingnan mo, sigaw ko sa ilalim ng tubig, ang mga bula ay naglalabasan mula sa aking bibig. Sa harapan namin,
Ang isang anyo ng gusali ay unti-unting nagiging malinaw. Ang mga pader nito ay tila gawa sa koral, ang mga bintana ay kumikislap sa liwanag ng araw na tumatagos sa tubig. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, ngunit nagpatuloy kami ni Maya patungo sa misteryosong estrukturang iyon. Ang loob ng gusali ay puno ng mga sinaunang kagamitan, mga palamuti na tila mula sa ibang panahon. Ang mga dingding ay puno ng mga dibuho na nagkukwento ng isang buhay na hindi na maibabalik. At doon, sa gitna ng kuwarto, may isang kahon na gawa sa ginto at may mga ukit ng mga matandang simbolo. Tila ito ang sentro ng lahat ng aming hinahanap, ang susi sa lahat ng hiwaga. Anong nasa loob nito? Kaya, tanong ni Maya, ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang kahon. Ang aking puso ay nagdadalawang isip, ngunit ang pagnanasa na malaman ng sagot ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Nang buksan ni Maya ang kahon, isang liwanag ang umagos mula rito. Pinaliliguan ang buong kwarto ng maliwanag na sinag. Sa loob ng kahon ay may isang pulseras na gawa sa mga perlas at ginto. Tila ito ay isang pamana ng nawawalang bayan. Ngunit bago pa namin madama ang saya ng aming natuklasan, narinig namin ang isang malalim na ugong mula sa paligid. Ang mga dingding ay nagsimulang umalog, tila ang buong gusali ay nagising mula sa matagal na pagkakahimbing. Maya, kailangan na nating umalis. Sigaw ko, hinawakan ko ang kanyang kamay at nagmadali kaming lumangoy palabas. Ang gusali sa ilalim ng dagat ay unti-unting bumabagsak. Ang mga alon ay nagiging mas mabagsik, tila isang babala ng kalikasan na hindi namin dapat pakialaman ang lihim nito. Lumabas kami ng dagat at bumalik sa bangin, hingal na hingal ngunit puno ng adrenalina. Ang pulseras ay nasa kamay ni Maya, kumikislap sa liwanag ng araw, ngunit ang aming mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa kabila ng aming natuklasan, isang tanong ang bumabagabag sa amin. Ano ang tunay na halaga ng bayan sa ilalim ng dagat? At ano ang maaaring kapalit ng aming pagkamangha? Sa likod ng aming tagumpay, isang bagong misteryo ang lumilitaw na nag-aanyaya sa amin sa mas malalim pang paglalakbay. Sa likod ng aming saya, alam naming hindi pa ito ang katapusan. Bagkus, ito ang simula ng mas masalimuot, panghiwaga na naghihintay na aming tuklasin. Madilim na ang paligid nang kami makabalik sa kampo. Ang alon ng dagat ay tila sinasabayan ang pintig ng aking puso. Bawat hampas ay nagdadala ng kakaibang kaba. Kasama ko si Lila, ang matalik kong kaibigan, na sa kabila ng takot ay nag-uumapaw ang kuryosidad. Kanina pa kami naglalakad sa kahabaan ng dalampasigan. Pilit hinahanap ang nawawalang bayan sa ilalim ng dagat na narinig namin mula sa isang matandang mangingisda. Ang kuwentong iyon ay nagbigay ng bagong sigla sa aming imahinasyon, tila isang lihim na naghihintay na matuklasan. Alam mo, Rina, simula ni Lila habang naglalakad kami sa tabi ng mga lumang batong nakapaligid sa kampo. Hindi ko akalain na ang isang kwento ng nawawalang bayan ay magiging ganito kamisteryoso. Tumango ako, iniisip ang mga detalye ng kwento. Ang sinasabi ng matanda ay minsang mayroong isang bayan na umusbong sa tabi ng dagat, puno ng kasiyahan at sigla. Ngunit isang gabi, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ito'y nilamon ng dagat. Sinabi niya na may mga pagkakataon na naririnig ng mga tao ang mga tinig at musika mula sa ilalim ng tubig. Isang palatandaan na ang mga kaluluwa ng bayan ay nananatiling buhay kahit sa kailaliman. Sa tingin mo, totoo kaya iyon? Tanong ko kay Lila na tila nakikipaglaro sa hangin. Ang totoo, hindi ko alam, sagot niya, pero ang isang bahagi sa akin ay gustong maniwala. Sa isang iglap, biglang lumakas ang hangin. Tila baga may kung anong kakaiba sa paligid. Napatingin kami sa dagat at nagulat sa aming nakita. Sa kabila ng dilim, ang tubig ay biglang kumislap,
Tila ba may liwanag na nagmumula sa kailaliman, para bang may inaanyayahan kaming sumilip sa isang mundo na matagal nang nakalimutan. Wala ka bang naririnig, Rina? Bulong ni Lila, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Tahimik akong nakinig at doon ko narinig ang mahina ngunit malinaw na tunog ng musika. Isang mapang-akit na melodiya na tila baga nagmumula sa ilalim ng dagat. Ang tunog ay puno ng lungkot, ngunit may halong pag-asa, isang awit na nag-uudyok sa amin na tuklasin ang lihim nito. Mukhang naiipit tayo sa isang kwento ng pantasya, sabi ni Lila, ngunit ang tono niya ay puno ng excitement. Tara, tingnan natin kung ano ang meron. Sumunod ako sa kanya, ang puso ko ay puno ng kaba, pero ang isipan ay puno ng kuryosidad. Habang papalapit kami sa tubig, ang tunog ay lalong lumalakas, tila ba may gustong iparating sa amin. Ang hangin ay biglang nagbago, at sa isang iglap, tila ba kami nasa ibang mundo na. Sa aming harapan, sa ilalim ng dagat, ay isang imahe ng isang bayan. Mga bahay na yari sa koral, mga ilaw na kumikislap sa ilalim ng tubig, at mga tao na tila ba naglalakad at nakikipag-usap sa isa't isa. Ang lahat ay tila baga nasa loob ng isang salamin, isang mundo na hindi namin matanaw ng husto, ngunit nararamdaman namin. Hindi ito maaaring totoo, bulong ko, ngunit ang aking mga mata ay hindi makapaniwala sa nakikita. Rina, tingnan mo, turo ni Lila sa isang bahagi ng imahe. Sa gitna ng bayan ay isang tore, mataas at yari sa ginto. Sa ibabaw nito ay may isang simbolo na hindi ko maintindihan, ngunit tila ba may kahulugan ito sa amin. Ang simbolo ay kumikislap at sa bawat kisap nito, ang tunog ng musika ay lalong lumalakas. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nag-udyok sa akin, ngunit bigla kong naramdaman ang pangangailangan na maabot ang tore. Ang mga hakbang ko ay tila ba sinasayaw sa melodiya ng musika at ang hangin ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalain. Ngunit sa isang iglap, ang imahe ay biglang nawala at ang lahat ay bumalik sa dating anyo. Ang dagat ay tahimik na muli, ang hangin ay malamig at ang liwanag ay naglaho. Tila ba isang pangarap lamang ang lahat ng iyon. Anong nangyari? Tanong ni Lila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya, ngunit alam ko na hindi iyon ang katapusan. Sa aming pagbalik sa kampo, isang misteryosong bagay ang aking natagpuan sa aking bulsa. Isang maliit na bato, kumikislap at may simbolo na katulad ng nasa tore. Rina, ano yan? Tanong ni Lila, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kuryosidad. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na ang kuwento ng nawawalang bayan ay hindi pa tapos. Sa likod ng bato ay tila may lihim na naghihintay na mabunyag, at sa muling pagdampi ng hangin sa aking mukha, alam ko na ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko maialis ang tingin ko sa mga alon habang papalapit kami sa pampang. Habang naglalakad kami ni Miguel sa tabi ng dagat, naririnig ko ang mga kwento ng aming mga ninuno na tila nagmumula sa hangin, mga bulong na kumakalabit sa aking pandinig. Ang mga kwento ng bayan na sinasabing nalunod sa ilalim ng dagat ay palaging nagbibigay sa akin ng kakaibang kilabot, isang kombinasyon ng takot at pagnanasa na malaman ng katotohanan. Alam mo, Ana, sabi ni Miguel habang humahakbang sa tabi ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi natin matukoy kung saan eksaktong parte ng dagat ang nawawalang bayan. Ang sabi nila, may mga palatandaan, pero wala naman akong nakikita. Napatingin ako sa kanya at nag-isip, baka naman hindi natin hinahanap sa tamang paraan, Miguel, o baka may mga bagay na sadyang hindi na dapat malaman. Napabuntong hininga si Miguel pero hindi ko maalis ang tingin ko sa dagat. Parang may kung anong misteryo ang nagtatago sa ilalim ng mga alon, naghihintay na matuklasan. Sa di kalayuan, nakita namin ang isang matandang mangingisda
na tila abala sa pag-aayos ng kanyang lambat. Naalala ko ang mga kwento ng lolo ko na madalas niyang ikwento tuwing mahaba ang gabi. Kwento ng matandang mangingisda na minsang nakakita ng mga anino sa ilalim ng tubig. "Hoy, Mang Isko!" Sigaw ni Miguel, kumakaway habang papalapit kami. "May nakita ka bang kakaiba sa dagat ngayon?" Tumingin si Mang Isko sa amin na tila nag-iisip bago sumagot. Mga bata. Alam niyo, minsan may mga bagay na hindi dapat kinalikal. Pero kung talagang nais niyong malaman, puntahan niyo ang bato sa dulo ng pampang kapag kabilugan ng buwan." Nagtama ang tingin namin ni Miguel, parehong may kaba at excitement sa aming mga mata. Ang bato sa dulo ng pampang ay matagal nang kinaiinggitan ng mga kwento sa aming bayan. Pinaniniwalaang tagpuan ng mga diwata at kung saan maaaring marinig ang awit ng nawawalang bayan. "Bakit po kapag kabilugan ng buwan, Mang Isko?" Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan at pagnanasa na malaman ang kasagutan. Ngumiti si Mang Isko at parang nagliwanag ang kanyang mga mata. Dahil ang liwanag ng buwan ang magiging susi. Nagsisilbing gabay ito para sa mga nawawalang kaluluwa na minsang nangarap na bumalik. Napatanga kami ni Miguel. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa amin ng pag-asa at matinding pag-usisa. Nagpasalamat kami at nagpaalam. Ngunit hindi pa man kami nakalalayo, ay narinig namin ang kanyang huling bulong. "Mag-ingat kayo." Kinabukasan naghahanda kami ni Miguel. Puno ng excitement at kaba ang aming mga puso habang dinadala namin ang aming mga flashlight at camera. Hindi ko maalis sa aking isipan ang posibilidad na makikita namin ang nawawalang bayan. Paano kaya kung totoo ito? Ano kaya ang magiging epekto nito sa aming buhay? Pagsapit ng gabi, naglakad kami patungo sa dulo ng pampang. Ang liwanag ng buwan ay parabang naglalakbay sa ibabaw ng tubig, nagiging gabay sa aming landas. Ang hangin ay malamig at tila may mga bulong na naririnig sa bawat ihip. Nang dumating kami sa bato, nakaramdam kami ng kakaibang enerhiya. Parang may mga mata na nakatingin sa amin mula sa kadiliman ng dagat. Ang mga alon ay may ritmo, parang umaawit ng isang lumang awit na hindi namin maunawaan. "Miguel, tingnan mo," sabi ko, itinuturo ang isang bahagi ng dagat na tila nag-iiba ang kulay. Ang tubig ay nagiging malakristal at sa ilalim nito nakita namin ang mga anino ng mga gusali, mga tore at bahay na tila lumilitaw mula sa kawalan. Napanganga kami sa aming nasaksihan. Ang mga anino ay gumagalaw at sa bawat pag-ikot ng alon, tila buhay na buhay ang bayan sa ilalim ng dagat. Hindi ko na matandaan kung paano kami nakalapit sa tubig, pero naramdaman ko ang malamig na hawak nito sa aking mga paa. Napatingin ako kay Miguel at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at takot. "Para bang totoo nga, Ana?" Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Isang kakaibang tunog ang aking narinig, isang awit, mahina ngunit malinaw. Ang awit ng bayan na nawawala. Ngunit bago pa kami makagalaw, naramdaman namin ang malakas na hampas ng alon. Ang tubig ay tumaas at sa isang iglap, nakakita kami ng isang figura sa ilalim ng dagat. Isang figura na tila nag-aanyaya sa amin na sumama. "Miguel, ano to?" Sigaw ko, puno ng takot at pagkalito. Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman ko ang hilahod ng tubig na tila may humihila sa akin pababa, papunta sa misteryosong bayan sa ilalim ng dagat. Ang huling alaala ko ay ang malamig na yakap ng dagat at ang mga mata ni Miguel na puno ng pag-aalala habang sinusubukan niyang abutin ang aking kamay. Ngunit malamig na kadiliman ang bumalot sa akin at ang awit ng nawawalang bayan ang naging huling musika sa aking pandinig.